Yo, what's up mga katropa? Another day, another vlog na naman tayo mga katropa. For today's content, nandito tayo sa loob ng Geely, Iloilo. Ito ay matatagpuan dito sa may Dungon B, Haro, Iloilo City, malapit sa Westwood Subdivision. So, ko-content natin ngayon mga katropa is itong Geely Coolray na top of the line. So, siya yung pinakamahal sa Geely na unit. So mga katropa, samahan niyo ako. Ikutin natin yung buong sasakyan. Samahan niyo ako. So mga katropa, mag-umpisa tayo dito sa harapan ng sasakyan, no? So kung makikita nyo, naka-LED na rin siya mga katropa. So ito yung kanyang low beam, ito yung kanyang high beam, tapos meron din siyang daytime running light. So yan yung nagsisilbing pinaka-ilaw niya kahit umaga, hindi mo siya mapapatay kasi naka-daytime running light na siya mga katropa. So tapos sa kanyang baba, sa may bumper, yung design ng kanyang front bumper napaka-sporty kasi meron siyang grill dito. Pag ganon, wala nga lang siyang fog light pero sa lakas ng ilaw nito, hindi ka na mabibitin sa gabi. So meron din siyang parking front na sensor. Yan. Tapos dito, apat na sensor sa harapan. Tapos itong combination niya, meron siyang dark gray, tapos black na front grille. Tapos meron siyang intercooler sa baba kasi ito ay turbo gasoline. Tapos yung kanyang front grille, ayan, napaka sporty yung design. Tapos meron siyang Geely dito na logo. Tapos meron din siyang front camera kasi ito ay naka 360 na rin yung camera niya. So kung makita nyo yung buong harapan, napaka sporty yung kanyang design. Para siyang sports car. Tapos mga tropa, dito sa kanyang front bumper, meron din siyang integrated na front chin. Tapos carbon design dito. Tapos meron siyang red na stripes. Combination siya ng black tsaka ng kanyang gray na accent. So ito yung black na parang carbon-like. Kasi ito yung kanyang gunmetal gray. Tapos meron din siyang stripes dyan. So kung makikita nyo, ganyan yung side view niya mga tropa. So maganda yung forma tsaka hindi ka na maglalagay ng mga additional na body kits. So dito tayo sa kanyang tagiliran, no. So ayan mga katropa, yung kanyang design ng kanyang mags. So meron siyang 215, 55, R18. Meron din siyang 5 na stud bolt, red na caliper. So kung makita nyo mga katropa, ayun, no. Sa palagay mo, magpapalit ka pa ba ng mags? Kung ako, hindi na kasi lahat ng design okay naman eh. Tapos mga tropa, mapapansin mo dito sa kanyang fender is meron siyang slim na fender dito sa tagiliran, no. Matte black siya. Tapos dire-diretso yan hanggang doon sa dulo. So mga katropa, magtungo naman tayo dito sa kanyang side mirror. So kung makikita nyo, dito sa kanyang top of the line variant, naka carbon like na yung kanyang design. So matte, parang carbon talaga siya. Tapos meron siyang kasamang integrated na signal light, LED signal light. Tapos silver accent. Siyempre, ito ay 360 degree camera. Meron siya ditong camera sa baba na side mirror. So mga katropa, dito tayo sa kanyang tagiliran. Meron siyang design na parang sticker, no, kung malayuan.
Pero sa totoo, ito ay naka-paint. Kumbaga, design talaga siya sa kanyang body kits. So, kung sa malayo, akala nyo naka-sticker siya. Pero sa totoo, naka-painted siya mga tropa. Yan, naka-stripe siya. Tapos dito, matte black. Tapos dito naman, meron uli siyang parang skirt na carbon-like yung design. So mga katropa, magtungo tayo dito sa likurang bahagi ng sasakyan. Siyempre, naka-rear disc brake na rin siya mga katropa. Tapos meron din siyang red na brake calipers. So ayan yung forma. Yung kanyang stud bolt parang may cover. So hindi siya basta mananakaw, no. Ayan, no. So mga katropa, let's go to the rear part of the car. So meron siyang LED na taillight. So ito yung kanyang parking light. Siyempre, yan, no. Kasi ito yung kanyang preno. Or yung kapag mag-aapa ka ng brake, ito yung ilaw, ito yung kanyang park light. Tapos ito naman yung signal light niya. So yan yung itsura ng kanyang likuran. Ditong part na to, meron siyang Geely na naka-emboss. So dito tayo sa baba ng bumper mga tropa. Or dito tayo sa baba ng kanyang taillight. So meron siyang dual exhaust. So dalawa yung kanyang singawan ng tambucho sa baba. So ayan, makita nyo, meron siyang sensor, rear sensor. Tapos dito meron siyang matte black. Tapos dito na naman ay naka carbon look na naman yung kanyang design. So astig talaga. Dual exhaust, bale yung kanyang tambutso, apat lahat. Ayan, no. Balance na balance talaga siya mga katropa. So yung pinaka-itsura ng kanyang likuran, yan, ganyan. So mga katropa, makikita nyo sa Geely Coolray kapag nag-open yung kanyang taillight, ganyan siya mga katropa. So ito yung kanyang taillight, ito yung reverse, ito yung kanyang signal light. So ito yung kanyang brake. So mga katropa, na notice nyo, no? Nakalagay doon sa kanyang taillight, Geely Advanced LED. So yan yung makikita nyo sa kanyang taillight. So syempre dito, nandito yung kanyang gas tank. Tapos maganda yung kanyang door handle kasi naka-body color na siya. Tapos dito, meron siyang spoiler. Naka built-in spoiler na siya sa sport. So hindi ka na kailangan maglagay ng another accessories kasi built-in na siya mga tropa. Tapos meron din siyang air scoop para sa aerodynamic. Ayan. So yung design nga pala parang carbon din siya. Carbon. Tapos dito, gloss black. Dito, carbon sa pinakataas. So meron siyang third brake light. So mga katropa, naikot na natin yung buong interior. So pasok naman tayo sa loob. So unang makita natin dito sa kanyang door panel. So meron siyang parang wood na type dito, wood na design pero silver yung kulay niya. Tapos dito silver din. Tapos meron siya ditong red na ambient light. Pag sa gabi, doon ninyo siya makikita kasi pag umagang ganito, hindi niyo siya mapapansin. So dito, meron siyang leather na design, red na leather. Ito leather din, meron din siyang red na stitches. Ayan, ito yung kanyang door open. Ayan, no. Di ba? Hindi siya halata, akala mo wala siyang bukasan eh. Tingnan mo. Tapos dito sa baba ng kanyang armrest, naka red na color din siya dito mga tropa. So ito ay leather, ito naman plastic, pero same color. Tapos dito yung kanyang speaker. So ito pakikita ko sa inyo yung function. So meron ditong side mirror na adjustment, left and right. Tapos dito yung fold ng side mirror. So ilipat nyo lang doon, magfo-fold na siya mga tropa. So dito yung kanyang door lock, switch ng bintana, yan mga tropa. So meron din siyang tweeter dito sa pintuan.
pasok tayo sa loob. So mga katropa, no, bago ko ipakita sa inyo yung design ng kanyang dashboard, yung kanyang speedometer, so ikutin muna natin or silipin muna natin yung kanyang aircon dito. So ito yung kanyang aircon vent, napaka-forma, stylistic yung design, futuristic. Kala mo nasa sports car ka. Tapos meron din siyang TCS, traction control system. Tapos dito naman sa taas ng kanyang dashboard ay naka-leather. Ayan, leather, oh. Soft material siya mga tropa. So, ayan, oh, kung ano yung kulay ng kanyang ng upuan dito, so ganun din yung kulay ng kanyang dashboard. So mga katropa, dito tayo sa kanyang steering wheel. Siyempre si Geely Sport Coolray ay meron siyang cruise control, tapos meron din siyang speed limiter. So meron din siyang answer call, tapos meron din dito sa kabila na menu, select, mode, tsaka yung next, tsaka volume ng audio. So dito mga katropa, sa kanyang monitor ay meron siyang 10.25 inches na center na monitor. So dito lahat makikita yung kanyang camera, yung stereo, yung 360, yung Bluetooth, lahat-lahat. So mamaya bubuksan natin yung kanyang monitor tsaka yung kanyang dashboard or yung kanyang meter gauge kung ano yung itsura kasi naka-digital na rin lahat. So hindi mo siya makikita katropa kasi kailangan mag-on yung susi para makita nyo yung design. So mga katropa, dito tayo. Ito yung kanyang aircon vent. Napakaganda ng design. So dito yung kanyang hazard light. So kung makita nyo doon sa screen, ayun o, umiilaw o. Ayan. Yan yung kanyang hazard light. So off natin. So syempre ito ay keyless. Meron siyang start, stop, engine, push start dito. Tapos dito sa baba ng kanyang aircon vent, dito yung kanyang aircon control. Ayan. So dito naman, napaka-forma or stylistic yung kanyang joystick or yung kanyang gear shift knob or joystick, no. Ayan, no. So reverse, neutral, drive. Tapos meron siyang manual mode. Ayan mga tropa. So ayan, no. Eco, sport, tapos meron siyang hill descent control, tapos syempre 360 camera, meron din siyang auto parking, so meron din siyang front parking sensor, kung i-off nyo pwede. Tapos yung kanyang handbrake ay electronic na rin with auto hold. Yan mga tropa. So yung design ng kanyang center armrest dito ay parang wood siya mga tropa. So dito naman sa kanyang center armrest, syempre leather, soft material, tapos meron siyang dalawang cup holder dito. Yan. So maglagay na lang kayo ng pinkahan ng milk tea or ng soft drinks, yan. Dito dalawa. So meron din ditong coin pouch or pwedeng lagyan ng mga ATM nyo or kung anumang card, pwede rito. So meron siyang space dito mga tropa. Tapos meron din space dito sa baba. Meron siyang light. Yun, 'di ba? So parang double decker. Oh. So kung makikita nyo, meron dito, meron dito. So mga tropa, tingnan natin yung kanyang center console. So ayun, medyo malalim naman siya mga tropa. So ayan. So mga tropa, buksan naman natin yung kanyang dashboard. Ito na. So syempre isang pindot dito. So ayan, iilaw na yan. Isa pang pindot without pressing the brake. So ayan yung kanyang itsura ng kanyang dashboard. So ayan yung kanyang monitor mga tropa. Meron siyang dito yung kanyang temperature, tapos dito yung kanyang fuel gauge, tapos ito yung kanyang RPM, tapos dito yung kanyang speedometer or kanyang speed. So naka-open yung driver side kaya nagbubukas din yung icon niya dito. So ayan yung kanyang design ng kanyang monitor mga katropa. So tingnan natin sa kanyang menu. So ayan mga tropa, dahil ito ay touchscreen, so meron siyang music, phone, radio, photo, gallery, video, setup. Tapos ayan 360.
DVR, QD link. Yan. So ayan mga katropa, makita nyo rin sa kanyang monitor yung control ng aircon. Yan no, kung makita nyo. So dito mo siya mapipindot or maiikot yung knob, pero dito lalabas sa kanyang monitor. So pwede mo rin siya dito yung adjustment ng kanyang lamig, no? Ito yung mainit, warm, ito yung cold. So double climate control siya, dual climate control. So kung ano yung gusto ng passenger na temperature, pwede siyang mag-adjust dito sa kanyang passenger. So yung design ng kanyang dashboard mga tropa ay para siyang sports car. So dual airbag na rin sa front, tapos meron din dito ang airbag. So maganda yung safety rating nitong sasakyan na to. So dito naman tayo sa kanyang ceiling. So meron siyang sunglass holder. So pwede ka maglagay dito ng sunglass mga katropa. Tapos meron din siyang map light. Ayun oh, naka-LED na yung kanyang map light. Ayan oh, di ba? Tapos meron din siyang ibang function dito. So ito nga pala ay naka-moon roof. Ayan oh. So ito yung kanyang function. So ay mga katropa, di ba? Nakita nyo, nagsasarado. Tapos kung gusto mo siyang buksan, pindutin mo lang ulit ito mga katropa. Tulak mo lang. So mangyayari, yan magbubukas yung kanyang bubungan o yung kanyang moon roof. So pwede kayo mag-stargazing dito paggabi. I-recline mo lang yung upuan, tapos tumingin ka sa langit. Makikita mo na doon yung bituin o yung buwan. So ayan mga tropa. Tapos dito, pagka pinindot mo yan, magbubukas naman yung kanyang salamin. So pwede ka nang pumasok or tumayo dito kung nangangampanya ka para kang si mayor o kung anumang politiko, kaway-kaway ka dyan. Yan mga katropa. So, pagkasarado, yan, pindot uli. Yan yung mangyayari. Ang ganda mga katropa, di ba? So, ayan yung pindutan yan. So, mga katropa, dito tayo sa kanyang upuan. So, meron siyang 6-way electric adjustment. So, dito, meron siyang front adjustment. So, yun nakita nyo. Tapos back. Dito yung kanyang pagtaas ng upuan. Yan. Yan o. Taas. Tapos dito naman yung recline ng kanyang sandalan. So, ayan. Meron din siyang airbag dito mga katropa sa kanyang tagiliran. So, mga katropa, dito tayo sa kanyang likuran, no? Ayan. Same lang naman yung design sa harapan. Tapos dito sa kanyang loob, pasok tayo. So mga katropa, ito yung kanyang legroom. Napakaluwag. So, pwede mong ma-stretch yung paa mo. So dito tayo sa kanyang center armrest. Meron din siyang USB charging port. Tapos, meron din ditong lagayan ng cellphone. Tapos, yung kanyang center armrest, hilahin mo lang, meron na siyang kasamang cup holder. So, kung anong gusto mong lagay na inumin, pwede dito. So, ganyan yung mangyayari mga katropa kapag nasa biyahe ka. Pwede mong ilagay yung car mo dito. So, hindi ka mapapagod or hindi ka mangangalay. Yan, pwede ka pa maglagay ng drinks dito. So, ayun mga tropa, ito yung kanyang armrest. So, balik natin. Ayan, oh. Tapos dito, pwede ka maglagay ng gamit, mga bag, kung ano pwedeng gusto mong ilagay. Tapos, meron din siyang, ayan, oh, bintana. Parang bintana ng eroplano. So, dito, meron din siyang hawakan. Tapos, meron din siyang sabitan dito. Halimbawa, merong hanger. Yan, pwede mong isabit dito yung hanger. Tapos ito yung kanyang ilaw. Ayan, oh. Pag may binabasa ka, ayan, meron din siyang map light sa passenger. Tapos, ganoon din sa kabila. Meron din siyang sabitan ng hanger. Tapos, may spring yung kanyang
handle grab. Tapos syempre meron din siyang map light dito sa passenger. Yan oh. So kung makita mo mga katropa, ayun oh, yung pinaka bubungan niya, yung pinaka ceiling. So kitang-kita mo na yung star or yung buwan. Yan oh. So mga katropa, ito yung pinaka-itsura ng kanyang dashboard. Parang Ferrari or parang sports car yung datingan, no? Ganda, di ba? So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang likuran. So dahil ito ay power tailgate, so meron din siyang opener dito sa likuran. So gagamitan mo siya ng remote, pwede rin sa loob. So kapag pinindot mo to, long press. So ayan mga katropa, magbubukas na siya. So dito sa loob mga katropa, meron siyang cargo light, tapos meron din siya ditong socket. Pwede ka maglagay ng phone charger. Tapos meron din siyang screen dito. Ayan, oh. Pwede ka maglagay ng tools or kung anong gamit. So ayan mga katropa, naka power tailgate na siya, no. Kapag magsasarado ka naman, long press mo dito. Ayan, ito to. So long press natin. Yun, pagka may nag-alarm, so sasarado na siya. So, ayun mga katropa. So, itong Geely Coolray na Sport, equipped din siya ng remote start. So, ayan yung kanyang remote. So, makita nyo, meron siyang button na to. So, unang gagawin para ma-start nyo yung makina, so be sure na nakalock muna yung lahat ng bintana. So, mga katropa, bale, pag na-start nyo yung engine, isasabay nyo siya sa light, di ba? So, ayan, pag nag-light, long press ninyo tong icon na to. Yun. So, ayun, nag-start na yung makina. So, ayan, umilaw na yung kanyang DRL kasi nag-maandar yung engine niya. So, ayan mga katropa. So, ayan yung another feature ng Sport. So, ito yung kanyang dalawang susi. Maandar yung makina. So, kapag patayin nyo lang yung engine, syempre, ito ulit, long press nyo dito. So, ayun mga katropa. Ito mga katropa, ito yung kanyang engine. Meron siyang 1.5 liter 3-cylinder turbocharged with dual VVT. So, 1477cc siya. Tapos, yung power output niya is 177 horsepower at 550 RPM. Tapos, yung kanyang torque ay 255 Newton meter of torque at 1,500 to 4,000 RPM. So, yung kanyang emission standard, syempre, naka Euro 5 na siya. Tapos yung kanyang 0 to 100 kilometers ay makukuha lang sa 7.9 seconds. Transmission niya mga katropa ay naka wet dual clutch transmission 7-speed. Tapos yung kanyang length naman ay 4,330 mm. Yung kanyang width naman ay 1,795 mm. Yung kanyang height naman ay 1,609 mm. Wheelbase is 2,600 mm. Gross vehicle weight 1,440 kg. Tapos yung kanyang ground clearance ay 196 mm. Yung kanyang front suspension mga katropa ay McPherson independent suspension. Tapos yung kanyang rear suspension naman ay torsion beam rear suspension. Yung kanyang fuel capacity ay 45 liters. Average fuel consumption is 15 km per liter. Yung kanyang cargo trunk ay 330 liters. Mga katropa, hindi natin naikot yung ibang features. So, ito, babasahin ko na lang. So, yung meron din siyang tire pressure monitoring system mga katropa. So, nasa premium at sport lang siya. So, wala siya sa
low na variant, electronic power steering. So sobrang lambot niya mga katropa kasi electronic power steering na siya. Meron siyang tire pressure monitoring system. So ayun mga katropa, so natapos na yung walk around review natin dito sa Geely Coolray. So nais kong pasalamatan si Sir Bam Sebarillo at saka si Ma'am Maricel Solinap. So sila ay sales executive dito sa may Geely Iloilo. So i-flash ko na lang yung kanilang phone number. Tapos kung gusto niyo siyang kontakin, tawagan nyo lang sa kanilang phone. So, hanggang sa muli mga katropa. So, wag natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Tapos mga katropa, yung price nga pala ng ni-review natin ay 1,339,000 pesos. So, Iloilo price siya mga katropa. Ito yung kanilang requirements mga katropa. Sa local employed, so 2 valid IDs, COE, payslip, ITR, proof o billing. Tapos sa businessman or sa may business, 2 valid IDs, business permit, DTI, bank statement, proof o billing. So kung ikaw naman ay OFW, so magdala ka lang dito ng valid IDs, dalawa rin yan. So yung contract, kung ilang contract kayo dun sa pinagtatrabahuhan nyo sa abroad. So yung payslip, syempre yung wages, tapos bank statement, at syempre yung proof of billing nyo. Ayun mga katropa, so sa gustong kumuha, bumisita lang kayo dito sa Geely Iloilo. So ang price uli ng Geely Coolray na sports ay nagkakahalaga ng 1,339,000 pesos. So nag-open din sila sa cash and installment. So ayun mga katropa, maraming salamat sa inyo. Good day, God bless, and drive safe.